Los Furukawa welcomes you to Baguio City! Hi guys, this is Los Furukawa and welcome back to another Baguio video. And for today's video guys, ay naglalakad na tayo papunta sa public market since doon tayo sasakay papunta sa Igorot Stone Kingdom. So yun yung next destination dito natin sa Baguio. So jeep is 12 pesos lang naman para hindi na kayo ma-hassle in case na ayaw nyo maglakad papunta sa public market since medyo malayo nga din. So mga 10 minutes walk ata to from the Hotel 45. So tatawid muna tayo dito sa kanilang famous na overpass sa mga pictures. So dun kasi yung papunta sa public market. So dito tayo tatawid guys. Ito yung kanilang famous na overpass, di ba? Yan, medyo maraming taong tumatawid sa overpass. So dyan sa overpass na yun guys, medyo mainit kasi napakaraming tao nga. Pag lumabas naman kayo sa overpass na to, malamig na yung panahon ulit. Hello Baguio City! Wow, napakaraming tao. Baguio traffic. So ang hinahanap kong jeep terminal ngayon is yung papunta sa Tamawan, Longlong. So yun yung na-research ko sa Google guys. And bago pala natin ituloy itong vlog na to guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach yung 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para nga pala sa mga bago sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger. And gumagawa ako ng mga travel guides, local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So nandito na tayo ngayon guys sa kanilang public market. Yan, so medyo maraming tao ngayon. Yan, napakaraming turista talaga. So, ito yung mga terminal ng jeep. Pero hinahanap ko pa guys, yung papunta sa Tamawan. So, i-ready nyo lang talaga yung mga sarili nyo guys once na nandito kayo sa Baguio. Since puro lakad talaga yung gagawin nyo dito para makatipid kayo. Instead na mag-grab taxi talaga. Ito na yung pinakamura. Ito na pala guys, yung signage ng Baguio Plaza, Tamawan, Quezon Hill. Yan, dito ka tayo sakayan. So dito siya sa tapat ng batong mall na to sa ulo. Pero may mga grocery store tsaka kainan. So false alarm guys, hindi pala sa Tamawan yung sign. Kailangan yung Longlong mismo. So tingnan nyo guys yung mga dinadaanan ko para ma-recall nyo once na nakita nyo sa vlog and nandito kayo sa Baguio. So ito guys, yung papunta sa Igorot Stone Kingdom, nakita ko na rin.
Yan, Longlong area. Dito siya sa tapat ng Jamaica's Barbershop and Salon. Ayan, nagpa-park na yung jeep. So dito yung sakayan. Sasakay muna tayo. A few moments later. So finally guys, nakababa na tayo ng jeep. And hindi ko na na-film guys yung jeep kasi punuan. And ang hirap maka-film ng mga dinadaanan. Pero guys, impression ko lang sa mga dinadaanan nyo is medyo paikot-ikot guys talaga. So magbahod kayo ng Bix or kating ko guys. Diba kasi minsan nahihilo tayo kapag pasikot-sikot yung mga daan. So nandito na ako ngayon guys sa entrance ng Igorot Stone Kingdom. And kanina guys, pa Quezon Hill pala yung muntik na nating sakyan. So buti na lang, nagtanong ulit ako. Palong-long pala yung dapat yung sakyan guys. So binayaran ko lang is 14 pesos. And tara, dumiretso na tayo dito sa registration area ng Igorot Stone Kingdom. Let's go! Excited na rin ako matur ito. So ito guys yung entrance nila. Ayan, napakaraming tao ngayon dito. Ayan, may police station, outpost din doon. Ito pala may mga tindahan din makikita dito. So dito pala yung kanilang entrance guys. Ayan, entrance this way. And itong tinayo ang Igorot Stone Kingdom noong 2020. And ito yung bagong attraction dito sa Baguio City. And tignan nyo naman guys yung view. Tapos medyo foggy na rin doon. And maulan na rin dito. Ayan, nakapayong na rin yung ibang tourist. So ito pala yung rates nila guys. 100 pesos for adults. Tapos senior PWD 80 pesos. Tsaka kids 0 to 3 years is no charge. Ayan. Ito pala yung ticket booth. Tapos ito yung parking nila. Dami pa ng tao. So dahil doon na tayo mag-register guys, ay nakuha na rin natin yung ticket natin. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung nasa labas ng entrance nila. Ayan, may mga pasalubungan kainan din dito. Ayan, tas may waiting area sila and nandun din pala guys yung restroom. So ito na guys yung entrance to Stone Kingdom talaga. So dito magsa-start. Ayan, tignan nyo guys, oh. Pwede nang decide. Ayan, may mga igorot pala. Magpo-perform ata sila. Yan, ito yung entrance and photo ops. Dito ata papasok sa loob. Uy, meron ding Bernard dito. Yan, pwede kayo picture taking dito sa aso. Wow. So ito na siya guys, yung Stone Kingdom. Yan, may mga inaayos pa dito. Wow. Ito ata may mga photographer din sila. Yan, dito nyo i-claim yung mga pictures. Yan. So, napakaraming igorot dito. And pwede ata kayo magrenta dito guys ng kanilang igorot outfit. Guys, pwede pala kayong mag-rent ng Igorot attire for only 50 pesos lang. And may free photographer na sila. And i-claim nyo na lang yung pictures nyo dun sa photo booth na pinakita ko kanina. And ang bayad dun is 150 pesos per picture. So kayo na bahala guys mag-decide kung magsusot kayo ng attire nila. And also i-claim nyo yung picture nyo. Pero grabe, manghang-mangha ako dito guys sa Igorot Stone Kingdom talaga. Grabe. Welcome to Baguio City talaga, oh. Yan. So medyo maambon lang ngayon guys, kaya maraming turista ang nakapayong and napakaraming tao dito ngayon. So may mga nagpo-perform na igorot guys. Yan.
So tatawid tayo guys dito sa bridge para makapunta dun. So dun tayo nang galing kanina guys. So tatawid lang. Yan guys, grabe. Napakaganda ng paggagawa dito. Yan. Wow. Ayan, pwede rin pala pets dito nakapagdala si kuya. Wow, tingnan nyo guys yung sa taas, foggy naman no. Ayan no, may mga pumupunta din doon guys, mamaya puntahan natin yun. So dito muna tayo sa kabila. Yan, grabe. Sobrang solid ng view dito guys. Oh. So may waiting area sila dito guys. Kung gusto nyo magpahinga muna kakalakad. Yan. Ang tawag pala dito is Nakagang Plaza. Hindi ko alam kung tawag dyan mga plaza or stations eh. Pero bahala na. And guys oh, nababalutan na tayo ng fog. Grabe. Sobrang ganda guys dito sa Baguio City. So tatry natin ma-reach guys yung pinakatuktok nitong Igorot Stone Kingdom. Since malamig naman dito, hindi naman nakakahapo yung paglalakad. Hindi naman pa-descent yung mga daan niya. Parang sakto lang talaga para maglakad-lakad dito. Yan, meron pala ditong The King's Throne. Hindi ko alam kung bakit siya naging The King's Throne. Ah, may upuan. Ito siya oh. So dito, ano naman tawag dito? Baka ito yung mga bahay nila. Ayan oh. Ay, may akyatan guys oh. Ayan oh. Try nyo akyatin yan guys next time. With this beautiful view oh. Grabe. Solid. Ang layo na natin guys oh. Nandun tayo kanina. Yan. Ito pa yung mga other houses. Dito tayo. So by the way guys, isang paalala lang dito is bawal mamitas ng mga bulaklak. So natutuwa ako guys dito sa Stone Kingdom kasi hindi naman siya nakakahapo maglakad-lakad dito. Kaya yung iba talagang pupunta sa pinakataas. And also marami kang makikita rin sa taas for sure. Since meron din sila mga pangalan per area. Alam guys, so grabe ako, gusto ko talaga bakit yun mamaya. Oh. Yan oh. Yan, hindi nyo na makita kasi sobrang foggy. So meron pa dito guys, The King's Lair. Yan, tignan natin yung meron sa loob. Yan, buti nakikita ng camera natin ngayon. Yan, siguro kwarto ito ng hari. Dito guys, ito na ata yung pinakatuktok niya kasi maraming turista na dito. Ayan. Ay, hindi pa pala, may mga umaakyat pa doon. Doon pa pwede pa ata. Pero good photo ops na tong spot na ito. Ayan o, kasi kitang kita na yung amazing view ng kingdom. So ito, Tangad Plaza ulit. Yan. Akyatin pa natin. So pupunta tayo ngayon guys sa center part ng Igorot Stone Kingdom. Doon tayo. Then after that, doon na tayo pupunta para makapag-picture din tayo doon. So ito pala yung daan guys. So from the left side, galing sa entrance. Yan, pwede kayo dito dumaan para hindi na kayo ma-hassle. Pabalik-balik pa sa baba and pupunta naman sa center. Yan, so may mga naka-Igorot outfit din. Ano pa bang pwede makita dito guys? Ayan, nandito na tayo ngayon sa center.
Parang maze pala to guys, no? Oh, may Mountain of Fertility. Wow. Ayos ah. Ayan oh. Mountain of Fertility. Pose here to gain the power to be fertile, to be productive. Ayos. Ayan, more photo ops dito. Ayan, pwede palang picture dito guys. So babalik pala talaga sa baba. Ayan o. May bridge kasi ulit doon. And may ano ulit dito, parang wishing well. Kasi ito may kalabaw. So ang layo na ng pinanggalingan natin guys. Galing tayo doon sa pinakatuktok kanina. So nandito na ulit tayo sa baba. Yan. So dito may nagpo-photo ops lang. Yan, ito yung photographer natin. Yan, may nagpo-perform pa rin ng mga igorots. So welcome dito sa center part ng Igorot Stone Kingdom. Wow. Mamangha pa rin ako dito ngayon guys. Solid talaga yung paggagawa dito. Yan oh, oh, di ba? Ganda. Guys, look at this beautiful stone walls. Yan. Yan oh. So, dahil napunta na itong center, punta naman tayo sa right side galing sa entrance ng Igorot Stone Kingdom. So, doble ingat lang guys kung tatawid kayo sa bridge na ito. Meron ditong Ina Edit Place. So papasok na tayo dito guys sa medieval era. Hindi, joke lang. Sa stone wall pero gray yung design. Kaya tayo dito. Anong meron dito? Oh, daanan din. Parang pahingahan lang din. So nag-shortcut na tayo. Wow. Ayan, may CR pala dito. Ito pala yung CR nila in case na na-CR kayo. So ito, saan to papunta? Yan, napakaraming turista ngayon dito. Oh, may kainan sila. Ito yung Inarita Food Court. So paakyat na tayo sa kanilang sunset view. Yan, lapit na tayo sa panoramic view deck. Yan, finally we reached the top of Igorot Stone Kingdom guys. Grabe, tingnan nyo naman ang itsura oh. Tatakpan na ng ulap, ng fog yung Baguio City. Wow. So actually guys, ito lang yung makikita sa Igorot Stone Kingdom. So narating na rin natin itong panoramic view deck nila. And pwede kayong photo ops dito. Yan. Sobrang solid ng view dito guys, kaya marami nagpo-picture taking din. So ang
next agenda na natin is pupunta na tayo sa Colors of Stobosa, yung mga colorful houses dito sa Baguio City, and pababa na ako ngayon dito sa Igorot Stone Kingdom. So actually guys, yun lang yung for Igorot Stone Kingdom. Actually sobrang sulit talaga yung 100 pesos nyo dito kasi napakaganda ng view and also malamig. Yan. So napakaraming turista din dito, yun nga lang yung con niya. So ngayon magko-commute tayo going to La Trinidad ulit. So wala daw jeep guys, diretso pala Trinidad. So ang option lang is bumalik sa city. So may jeep naman dito na dumadaan pabalik ng city, and dun sa City Hall or sa tapat ng City Hall mismo, dun tayo sasakay ng jeep pala Trinidad. So medyo malapit lang naman yung Colors of Stobosa kasi nasa boundary lang siya ng La Trinidad tsaka ng Baguio City. So guys, dahil mahirap maghanap ng jeep and makasakay ng jeep, nag-drop taxi na lang muna dito sa Igorot Stone Kingdom, growing to La Trinidad ng Vietnam. So located kasi yung Colors of Stobosa sa La Trinidad, and dire-diretso na ito. So hindi na tayo na-hassle kung babalik pa tayo sa city and sasakay ulit pa La Trinidad dito. So mamaya sabihin ko na lang i-fair ko sa inyo. And mapapansin nyo guys, so yung view nasa likod ko kanina is sobrang fog. I think everyday yata nangyayari ito sa Baguio kapag paggabi na talagang nako-cover na ng fog yung surroundings. Ano. Solid guys yung sobrang lamig talaga kaya hindi na nag-aircon talaga yung mga taxi. And guys, finally nandito na rin tayo sa Colors of Stobosa. So this is our second to the last destination here in Baguio City. So yan guys, oh, grabe solid yung view. So quick visit lang ito guys. Actually naisipan ko nga gumawa ng separate vlog dito, pero yun lang pala siya, as in makikita na sa highway yung Colors of Stobosa. Ayan oh. So nasa boundary lang siya ng La Trinidad at Baguio City. Kaya madaling mapuntahan, and also may mga security personnel din para safe din yung mga tourist dito, since napakaraming turista din na dumadalaw dito sa Colors of Stobosa. And guys, so grabe oh, sobrang solid ng mga bahay. So by the way guys, a quick info lang. So nag-start pala ito after ng pandemic pa. So pininturahan nila to, I think baka pandemic days din. Kaya nagawa nila yan yung mga ganyang painting na bahay. So kudos sa gumawa talaga nitong mga colorful houses na ito dito sa La Trinidad Benguet. Actually madali lang talaga siya mapuntahan guys, kasi pwede kayo mag-jeepney dito from the city. Ang sasakyan nyo lang talaga is dun sa may public market or sa plaza na going to La Trinidad. Tapos ayan, dadaanan naman nila tong Colors of Stobosa. So ang fare lang dito, it is around 12 to 14 pesos. So ang agenda na lang natin dito is mag picture taking, then babalik na tayo kaagad sa SM City Baguio. So ito yung kanilang photo op spot or yung observation deck. Tapos dito may mga pasalubong. Yan, dito may ice cream na nagtitinda. Ice cream. Instagram. Yan. So dito may bridge. At ito yung ilog nila. Yung tawag pala sa ilog na to is Balili River. Yan guys, so pwede rin pala kayo dito mag-picture sa bridge. May nagpi-picture taking doon. So nandito tayo ngayon sa bridge. Ay, hanging bridge pala to guys, nakakatakot. So dito yung photo spot sa gitna. Pwede. Ayan o, may mga nagpipintura pa rin. Nakakatuwa naman yung project dito. And colorful bridge. Yan. So wait lang natin sila ate matapos. So dahil malamig yung panahon and also tag-ulan na ngayon dito, umuulan na malakas ngayon dito sa Baguio guys. So nag-try muna tayo ng strawberry ice cream, 50 pesos lang. Ayan o.
As in, marami nagpe-picture kahit maulan. Grabe, sobrang lamig. Siyempre, masarap talaga mag-ice yun kahit malamig. Hindi lang tuwing tag-init, di ba? A few moments later. So, nakasakay na ako ng jeep guys, going to Magsaysay. So, ang fare lang is 12 pesos. By the way guys, yung pinirahan ko pala sa Grab kanina is almost 125 pesos ata. Yun yung binayaran ko sa Grab going to Colors of Tobosa. So, medyo malayo kasi siya from Tigorot Stone Kingdom din. Pero okay na rin, at least diba, naka-metro naman yung mga taxi dito. So, mamaya, pagkababa natin ng Magsaysay, sasakay ulit tayo ng jeep going to City Hall or sa Baguio City town proper mismo. Di ba kung sa City Hall binababa or sa public market pala? So, mali pala. Public market guys yung bababa tayo. Finally, nakababa na rin tayo ng e-bus and ang binayaran ko lang doon is 14 pesos. So from Magsaysay going to SM City Baguio. So ngayon naglakad ako dito papunta sa hotel 45. And guys, nakapag-check out na pala ako dyan. So iniwan ko lang yung gamit ko sa may hotel lobby nila. And may kukunin lang tayo dito. So I think yun lang guys yung vlog natin about sa Colors of Tobosa and sa Igorot Stone Kingdom Tour. So sana ay nag-enjoy kayo sa mga tour ko na yon and sana marami kayo nalaman and natutunan sa Baguio vlog na ito. So guys, I think yun lang. If you guys like this video, don't forget to follow me on my Facebook page and Instagram at Los Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at losfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys, I really appreciate you being here. We're down to the second to the last vlog here in Baguio City. Bye!